tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Ito ay isa sa mga katotohanan ng Biblia na sa mahaba ng panahon ay pinaninindigan ni Brother Eli Soriano sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. At siyang naging inspirasyon din naman ng maraming mga kaluluwang sa kanilang mga puso'y nagpapakasangkapan upang mangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo ng walang bayad. Anong doktrinahan po kami, walang anumang hininging bayad. Lalong-lalo na po dun sa pag-attend namin ng seminar. Ang totoo po, sa halos 5 buwan na yon na pagsiseminar namin, ang gumugugol po sa mga pangangailangan namin, sa pagkain, pamasahe, si kapatid na Eli. Napakain po kami libre rito. Libre tubig, libre ilaw. Pati barracks, libre, pati higaan, libre. Yung pong natutunan namin dito, 3 buwan, 4 na buwan, 5 buwan, hindi po namin matututunan yun ng 10 taon sa seminaryo sa ibang relihiyon eh. No? Kaya napakalaking utang na loob. At si Brad Eli pa nga po ang nagpapakain sa amin, libre. Kapag ka magpapaalam kaming umuwi, siya pa nga nagbibigay ng pamasahe sa amin. Kumbaga, dito po sa naranasan ko sa seminar, dito ko naramdaman yung pagiging isang sambahayan, isang pamilya. Ang lahat ng ito'y patunay lamang na walang katotohanan ang mga naging aligasyon ng isang naging miyembro ng samahang ito. Yvette Thea Bantola Julata, alias Rose, nabautismuhan sa pagsasama-samang ito noong 10 ng Disyembre, taong 1999. Isang dating Iglesia ni Cristo. Sa kanyang pagsulpot sa special assignment, isang programa ng ABS-CBN, ay isang reaksyon ang ipinahayag ng mga taong malapit sa kanya, lalo na ng mga taong nakakakilala sa kanya ng lubusan. Kasi one time, nakiusap na tumuli sa bahay. After ng pasalamat, wala daw siyang mauuwian kung pwede sa amin siya tumuloy. So, kasi nga hindi ko pa siya kilala, sinama ko naman. Naobserbahan ko nung matutulog na kami, doon ko nakita yung may pagka-weirdo siya. Yung mata niya umiikot, tapos pag hinausap mo, tulog na, hindi ka pa ba matutulog? Maganon siya. Tama ko sa seminar yan. Totoo nag-seminar siya. Kumbaga naging kadigit ko pag may problema siya. Kumbaga yung mga kasama niya sa akin idinadaing. Ako yung tinatakbuhan. Ngayon sa construction, hindi po totoo na puro construction ang ginagawa namin eh. Ang katunayan, nag-seminar ako, KNC worker ako eh. Ngayon, kumbaga half-timer na po ako. Yun ay dahil sa pagtuturo ni kapatid na Eli ng Biblia sa amin. Identified siya member ng LKC, although hindi. Si Yvette, sa duration na pag nakasama ko siya, tamad siya. May problema sa pag-iisip. Ito ay bagay din na pinatotohanan ng mga kamag-anak ni Yvette. Yung Rose na sinasabi niya, nung unang makita ko pa lang siya nung pinakita, kinabahan na kaagad ako dahil alam na pag-anuhan ko na, yan si Yvette na pamangkin ko, ay mangyaring hindi ako magtaka na siya dahil nga unang-una na marami na siyang nagawang kalokohan. Sabi ko lang po sa kanila, mahina ang naging asset nila. Dahil unang-una may diferensya. Kinausap ko yung ama niya pagkatapos ng pangyayaring yan. Ang sabi niya sa akin, Inay, alam mo yan si Yvette o Rose na nagpapanggap, ang ID niya na, ang tawag yan, yung original niyang ID, nandun daw sa bahay, iniwan. Sabi ko, kanya siguro iniwan, gagawa ng hindi maganda, yan na nga. Kanya po nung makita ko siya sa, parang nahawigang ko sa pagpapatunay niya ng mga kalukuhan niya, ako'y nag-isip sa talaga ng hindi maganda sa kanya, talaga ka akong loko-loko na nga ata. Na yung mga pinagsasabi niya sa aking alam, hindi naman po totoo yun. At ayon pa rin sa itinuturing na matalik na kaibigan ni Yvette. Kasi galing may barkada siya, meron siyang organisasyon of fraternity yung sinasamahan. Galing siya doon nung nawala siya, yung time na hinahanap siya ng nanay niya, pati yung mga ibang kapatid. Galing siya doon sa fraternity na mga barkada niya iglesia ni Manalo. Ngayon nung umalis siya, nagpunta siya sa amin, mga madaling araw na po na nagpunta sila nung nanay niya sa amin eh. Tapos sabi niya, yun nga, gupit na yung buhok niya. Tapos sabi niya, binababalik ulit siya doon sa grupo sinasamahan niya ng mga iglesia ni Manalo.
gusto siyang pabalikin. Buwan ng Hunyo, taong kasalukuyan nang mawala si Yvette. At hanggang ngayon ay siyang problemang kinakaharap, lalo na ng kanyang mga magulang na kasapi rin sa samahang ito. Kasi umalis po siya June 23. Ano po yun, sabi niya may kakausapin lang siya. May lilinawin lang siya. Tapos hindi na po siya bumalik. Ang isip ko na focus na sa paghahanap sa kanya eh. Kasi kung talagang gusto niya yun, sasabihin niya yung tunay niyang pangalan eh. Para siyang nagipit lang. Kaya sumusunod siya kung sino man yung nag-uutos sa kanya. Talagang kilala ko naman si Yvette eh. Dahil anak ko yan eh. Si Yvette, o ginamit nilang pang pangalan, Rose. Kilala ko siya. Madali siyang imungkahi sa gano'n. Gamitin. Sa gumamit sa kanya, hanggang ganun lang yan. Samantalang magagamit niyo lang yan dahil ano ba naman ang kaalaman niyang bata na yan? Kung paanong ipinahayag ni Yvette alias Rose na wala siyang natutunan sa pag-anib sa samahan. Ito'y maliwanag na kasinungalingan at mariing pinabulaanan kahit ng kanyang mga mahal sa buhay at ng kanyang mga magulang. Ako wala po akong masasabi kay Brad Eli. Lahat po ng sinasabi nila tungkol kay Brad Eli, pawang paninira. Masasabi ko, siguro po kung ako po ang tatanungin nyo, hindi na siguro ko aalis sa iglesang nakilala kong ito. Hanggang ako'y mamatay. Sa tagal po ng paglilingkod namin, mag-asawa, wala po kami nakitang anuman na kay Brad Eli na laban, lalo na sa aral. Wala makapag-ahad lang sa amin. Wala kami ikatitisod kung kahit napakalaking bato niyan, hindi kaya kaming tisurin sa tingin ko.